Maraming salamat Secretary Anton Lagdameo. Please take your seats. Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Ms. Sami Surienta, Second District Representative, bubuhin ko pa ba ito? Bambi Emano, Ms. Sami Surienta, Provincial Governor, Governor Pito Nabia, Balingasag Municipal Mayor Alexis Quina, First Community Cooperative Chief Executive Officer Edgardo Micayabas, officials from the DA, the Department of Agriculture, my fellow workers in government, all farmers and beneficiaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, mga pinalangga kong kag-igsuunan, maayong buntag kaninyong tanan. Ngayong araw, nagsasama-sama tayo upang maglunsad ng isang napakahalagang hakbang tungo sa mas matatag, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Ang tunay na haligi ng ating lipunan. Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ang bawat punla, puno, bunga ay sumasailalim sa pagsisikap, sakripisyo at tagumpay ng bawat Pilipinong magsasaka. Kung agrikultura ang pag-uusapan, hindi maaring makalimutan ang Misamis Oriental, isang lalawigan na kinikilala sa buong rehiyon dahil sa masiglang sektor ng pagsasaka. Kilala kayo sa masaganang ani, mais, palay, niyog, mangga, saging, na umaabot hindi lamang sa iba't ibang panig ng bansa, kundi pati na rin sa pandaydigan pamilya. Kaya't hindi na kami nagtaka nang makita ang lumago ang agrikultura ng Misamis Oriental ng 4.6% noong nakaraang taon 2023. Ikalawa sa pinakamabilis sa pag-unlad sa Northern Mindanao. Kung susumahin, umabot sa halos 30 bilyong piso ang halaga ng agricultural output. Ikalawa sa pinakamalaki sa buong Region 10. Sa gross regional domestic product naman, 17% ang inyong naambag. Isa po itong patunay hindi lamang ang tagumpay ng Misamis Oriental, kundi ng buong region. Ngunit alam rin natin, marami pa tayong kailangan gawin upang maitaguyod ang kasaganaan ng sektor ng agrikultura. Alam natin sa likod ng bawat ani ay naroroon din ang bawat hamon. Pagbabago-bagong panahon, kakulangan sa makabagong pamamaraan, at ang hindi pantay na oportunidad para sa marami sa ating mga kababayan na nasa bukid. Kaya naman narito tayo ngayon, hindi lamang upang kilalanin ang tagumpay ng MISOR, kundi upang tiyakin na ito'y magpapatuloy. At higit pa riyan, upang kayo ay mas mapapalakas, mas masuportahan, mas maalalayan sa bawat pagsubok. Ngayong araw, formal nating inilunsad ang Rice Processing System 2 facility na mayroong isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryer. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mapapabuti ang kalidad ng ating bigas, mapapataas ang kita ng ating mga magsasaka, higit sa lahat, magiging madali ang ating produksyon. Inaasahan natin mapapataas nito ang milling recovery rate mula sa kasalukuyang 55% hanggang sa 50%. Ngayon ay gagawin natin 58%. Tungo sa 63 hanggang 65%. Yun ang pinaka-aspirational level natin. Sa tulong nito, bababa rin ang ng post-harvest losses ng halos 32,000 metrikong tonelada kada taon. Katumbas ang mahigit na 541 milyong piso na kita para sa ating mga magsasaka. Bahagi ito sa mas malawak natin layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Nakapagtayo na po tayo ng 150 na ganitong rice processing system. Makakatapos tayo sa taon ng 2025, magtatapos tayo ng 20 pa
At on the year 2025, magsisimula naman na mag-construct ng 50 na ganitong klaseng rice processing center. Ang gusto sana namin gawin ay bawat, kahit pero yung malalaking probinsya, kailangan dalawa eh. Pero at the very least, bawat malaking rice growing per hectare ang aming calculation, maliit pa ito, 2,000 hectares lang ang coverage na itong processing natin ngayon. So that's 500 ang capacity, hanggang ang pinakamalaki natin is 1,000. Siyempre, ang DA gusto yung 1,000 para palalawakin natin. Meron din kaming suggestion na nakita namin sa isang probinsya. Noong nagkaroon na ng rice processing, ay nahirapan naman yung farmer magdala ng kanilang palay doon sa center, sa processing, sa milling plant. Kaya ang ibang probinsya nagbigay ng truck. Kaya sinabihan ko ang PhilMec na kung pwede isama na yung truck, dahil kasama naman talaga sa supply chain ng So maglalagay tayo na kasama din sa kinukuhanan namin ng PhilMec. We will just have to find the funding. Pero may gap talaga eh. There's really a gap from the farm. I remember nung unang nabuhay ang NFA, sinusundo yan pala eh. Sinusundo para madala sa gilingan. Pero ngayon, pwede na rin tayo, kaya na natin, pwede tayo magbigay ng truck. Bawat cooperative, so yun ang titingnan natin. We will start to develop that whole system. And that is why, ito yung aming hangarin ay talaga, bawat lugar ay hindi na magiging malayo ang pagdadala ng palay hanggang sa processing. At unang-una may processing at sapat ang processing capacity ng ating mga processing plant. At dahil napakalaki ng coverage ng milyong-milyong hektarya ang coverage ng nakatanim sa palay. Kaya we have to be able to service that whole kind of area. Kasabay ng pasilibad na ito, ipapakaloob din natin ang farm-to-market road at farm machinery and equipment sa ilang magsasaka dito sa Region 10. May kabuuang halagang higit sa 123 milyong piso. Lahat po ito, baka isipin ng iba, dito lang sa Misor namin ginawa ito. This is the same system that we implement every time we have a rice processing center. Tinitignan natin kung ano yung magiging problema sa value chain. How do we find savings for the farmer? Paano natin ma-value added, maiwan ang value added ng kanilang produkto na mula sa palay hanggang maging bigas, hanggang maging other products pa, other food products na galing sa bigas. Yun po ang tinitignan namin para kung saan yung mga kulang, yun ang doon papasok ang Department of Agriculture, doon kami papasok at ibubuo namin yung mga supply chain ninyo. Kabilang dito, ang Mapulog-Tuburan Farm-to-Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang halos 71 milyong piso. Isang proyektong magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa 1,162 kilometro ang naitayo nating mga daan at higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Bilang dagdag suporta, mula noong naupo ako bilang Pangulo, namahagi naman tayo ng mga farmers, cooperatives, and associations ng mahigit 36,000 makinarya at kagamitan pangsakahan para sa produksyon, para sa post-harvest, at pagpuproseso para sa farmers, cooperatives, and association. Sa ilalim naman ng RCEF, na ibahagi natin ang halos 12,000 piraso ng makinarya
at kagamitang pangsakahan mula Hulyo 2022 hanggang Marso ng taong ito. Lahat ng ito ay may isa lamang layunin: tiyakin ang mas maraming ani, ang mas mataas na kita, mas maayos na buhay para sa ating mga magsasaka. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. Hindi nyo, nagulat na hindi ko akalain. At nung nasabi sa akin ay nagulat ako. Isa pa lang ito sa buong Pilipinas. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Alam nyo po ba, nasa export, yung coconut products, yan ang maganda sa coconut, wala tayong tinatapon eh. Lahat ginagamit. Sa mga coconut products, mga food products, yung coconut oil, alam nyo naman, naging uso sa ibang bansa ito, lalo sa Europa, sa Amerika, naging uso yung coconut oil, yung coconut water, lahat yan, pati yung laman ng coconut, hinahanap na nila, ginagawa nilang dessert. At kung nagugulat ako, sa galing ng ating mga magsasaka, wala tayong ginagawa sa pamahalaan, wala tayong ginawa mula nung matagal na, siguro may 50 taon na. Wala tayong ginagawa para tulungan ng mga coconut farmer. Ngayon lang natin tinutulungan. Ngunit kahit walang nagawa ang pamahalaan na tulong, number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products. Ganyan kaganda ang produktong coconut. Ganyan kagaling ang ating mga coconut farmer na kahit na sa kahirapan, matanda na ang kanilang mga puno, na wala silang mga facilities, yung mga mill nila kinakalawang na, ayan pa rin, nakagawa pa rin ng ganyan. Isipin natin, kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito, bago ako magtapos, sasabihin ko, number 1 na tayo. Number 2 tayo dahil number 1 na tayo. Ang maganda rito, naiisip ko, I was thinking about this just when I was sitting there. Ang maganda sa yung we were talking, pinag-uusapan namin kung ilan yung itatayo na rice processing, magkano yung bawat isa, saan natin popondohan, etc. Ang maganda sa coconut, ni pondo. So yung mga ganito, doon tayo kumuha ng pondo because meron naman talagang na infrastructure. Kaya't yung fund na sinasabi mo na nasa ilalim ng ibang ahensya ay dapat pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Paano natin pabilisin ang proseso para ang funding na yan ay mailabas natin kaagad para maipatayo tayo, makapagpatayo tayo ng ganito na napakaganda. Yung coconut talaga, yun ang pinakamaganda. Yun ang natin miracle product para sa Pilipinas ang coconut. Dahil very popular sa buong mundo ang produktong coconut at kayang-kaya natin mag-alaga at magparami ng ating mga nyug. Ngunit at malaki ang market sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kulang lang ganitong klase mga processing plant para nga ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Binabatok-batukan na ito. Kagaya ng bigas, lahat yung value added na ginagawa natin dahil na dry na yung bigas, giniling na, final finished product na, na-polish na, lahat na nagawa na sort na, alam na natin ang broken, at lahat yan ay tataas ang presyo nung binibentang bigas. Imbis na ang trader o kung sino man yung retailer ang kumikita, dapat ang farmer ang kumikita. Kaya yan ang gagawin din natin para sa coconut. Natutulungan natin lahat ng ating mga farmer para yung value added. Kasi paglabas dito sa plantang ito, final product na. Packaging na lang ng konti. Yung tulungan kayo namin sa marketing, sa promotion. Paabutin natin yung ginagawa ngayon ng DTI na digitalize lahat para
kahit na yung nandito sa Misor, pwedeng makiusap sa merkado sa labas ng Pilipinas at export na yan. Malaking potential masyado. Bahagi ito ng ating solving unemployment through rural industrialization and sustainable enterprises o aming itinatawag na Sunrise Project. Layunin ng pasilidad na ito na itaas ang halaga ng niyog mula sa kasalukuyang 8 hanggang 10 piso bawat kilo tungo sa 16 hanggang 18 piso bawat kilo. Kaya kaya rin natin ito magproseso ng hanggat 60,000 niyog bawat araw. Mula sa mga ito, makakalikha tayo ng 6 na pangunahing produkto. Coconut pellet, coconut board mula sa bunot, activated carbon mula sa bao, coconut water, coconut sap, harina, at skim milk mula naman sa laman ng niyog. Makikinabang dito ang tinataya nasa 66,000 magsasaka ng niyog sa Misamis Oriental. Makakalikha rin po tayo ng trabaho para sa 2,500 Pilipino. Ito direct employment. Ang upstream at saka ng downstream niyan, mas marami pa. Isa ito sa konkretong hakbang patungo ng industriya, paglalagay ng industriya sa ating mga kanayunan. Mga minamahal namin magsasaka, kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Alam namin hindi matutumbasan ng anumang proyekto ang dugo at pawis na inyong inaalay. Ngunit sa bawat na programang ito, hangad namin kahit papano ay mapapagaan ang pasanin ng araw-araw. Hinihikayat ko po kayong pagyamanin at alagaan ang mga handog na ito. Patuloy kayong matuto gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino, magsasakang marunong, may dangal at may pagmamahal sa ating bansa. Bago ako matapos, nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng katuwang natin mula sa First Community Cooperative at iba pang mga kooperatiba. Sa mga ahensya ng pamahalaan, sa lokal ng pamahalaan ng Misamis Oriental at sa mga kasangga natin sa pribadong sektor. Ito ay isa sa magandang halimbawa ng ating laging sinasabi na partner natin ang private sector. At lagi tayong naghahanap ng tinatawag na PPP, yung public-private project. Dahil paghahatian nyo yung paggastos, pangalawa, meron transfer of technology. Kung malalaking korporasyon na galing sa labas, marami tayong matututunan tungkol sa mga sumagandang makinarya, tungkol sa mga bagong teknik, paano magpatanim, paano mag-aani, etc., paano pag-process. Kaya ito po ay patuloy po nating ginagawa dahil sa nasabi ko na kanina na isa sa pinakahalagang sektor sa ating lipunan, ang agrikultura. Sa palagay ko, ang agrikultura ay ang pinakamahalaga dahil ang unang katungkulan ng isang leader, kahit man Pangulo hanggang sa barangay chairman, ang unang katungkulan ng bawat leader ay kaya niyang ipakain ang kanyang mga constituent, kaya niyang pakain ang kanyang. Kaya't unang katungkulan namin lahat yan, kaya't napakahalaga, kaya't binibigyan natin ng malaking halaga ang agriculture sector at siyempre ang bumubuhay sa sektor ng agrikultura ang ating mga magagaling na magsasaka. Maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy ninyong pagkakaisa. Sama-sama natin sa isulong ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat.